ang San Diego. Ang San Diego ay matatagpuan sa baybayin ng lawa at may malawak na kabukirin. Isa itong maalamat na bayan sa Pilipinas. Pagsasaka ang kinabubuhay ng mga tao sa bayan ito, nakulang sa edukasyon at kaalaman sa pagdinegosyo. Dahil dito ay napaglalamangan sila ng mga dayuhang Chino. Kapansin-pansin dito mula sa tuktok ng simbahan ang isang gubat na nasa kalagitnaan ng kabukiran. Wala itong pinagkaiba sa ibang mga bayan sa Pilipinas na pinamumunuan ng simbahan kung saan ang pamahalaan ay sunod-sunuran lamang dito. Bago may lipat si Padre Damaso sa ibang bayan, dahil sa ginawa nito kay Don Rafael Ibarra, ay siya ang tumayong unang paroko sa simbahan doon. May isa umanong matandang Kastila ang dumating sa bayan ng San Diego ayon sa alamat. Ito raw ay mataas ng Tagalog at malalim ang mga mata. Kinalaunan ay natagpuan ang matanda na nakabitin sa puno ng isang balete. Ito ay naging sanhi ng pagkatakot ng mga tao doon. Kaya sinunog ng ilan ang mga damit ng matanda at itinapon naman ang kanyang mga alahas sa ilog. Di nagtagal ay dumating ang mga anak ng matanda na nagmamalang sa tornilo. Sinikap niyang sinupin ang mga naiwang ari-arian ng ama. Siya ay nakapag-asawa ng isang taga-Maynila at nanirahan sila sa San Diego. Nagkaroon sila ng isang supling at ito ay si Don Rafael na siya namang ama ni Ibarra. Kinagiliwan ng mga magsasaka doon si Don Rafael dahil sa pagsusumikap nito ay naging bayan mula sa pagiging nayon ang San Diego. Tagasalitaan, atipan, lagyan ng bubog, baybay, tapi, umulaga, umula, kahamalan, kamangmangan, muntihan, verde, mapusok, masiklaw, damdamin, masigasig, masipag. Next naman, yung Kabanata 11, ang mga makapangyarihan. Ang mga tao na kinikilalang makapangyarihan o kasing sa bayan ng San Diego ay mabibilang lamang. Ito di umano ay katulad ng Roma at Italia sa maigpit na agawan sa kapangyarihan sa pamumuno ng bayan. Hindi naman kabilang dito sina Don Rafael, Kapitan Tiago at ilang namumuno sa pamahalaan. Kaya si Don Rafael ang pinakamayamang iginagalang ng lahat at pinagkakautaman ng marami ay hindi pa rin siya ang nagmamay-ari ng kapangyarihan sa bayan iyon. Ang posisyon di umano sa pamamahalaan tulad ng gobernadorcillo o kapitan sa bayan ay mabibili sa halagang 5,000 pesos. At madalas pa na kagalitan ng alkalde-mayor. Kung tatanungin kung sino ba talaga ang makapangyarihan sa bayan ng San Diego, ito ay walang iba kundi ang pula paroko sa simbahan at ang alperes na siyang uno ng mga Guardia Civil. Padre Bernardo Salvi, ang pula paroko at batang Franciscano na mukhang masasakitin ang siyang pumaling kay Padre Damaso. Natural lamang na may panihim na hidwa ang nagaganap dahil sa agawan ng kapangyarihan ng dalawang Kastila. Ngunit kapag nasa pampublikong lugar ay pinapakita nila ang kanilang kapanwaring pagkakasunduan. Nagasalita, hidwaan, di pagkakaunawaan, pangahas, maglakas loob, akarampot, kakaunti, kapaniwaan, kasawian, masisitsit, madaldal, nagbabando, nagagalit, nakapahiyas, nakapanamuti,